Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Malaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. At meron na naman tayong ayusin dito na Yamaha UI kasi ayaw daw umandar. At kagabi pa raw ito yung biglang tumirik habang tumatakbo. Kaya ngayong umaga ay dinala nila dito sa atin, dito sa shop para ipaayos sa atin. At ngayon kapag ganito ang nangyayari sa isang motor na ayaw umandar, una tingnan natin yung kanyang voltahe ng kanyang battery, saka dito sa kanyang MIL o malfunction indicator light, wala pa namang blinking codes o error codes. Pero sinubukan natin yung kanyang starter at saka yung kanyang busina, ayaw nang pag-start at ayaw na rin tumunog yung kanyang busina. Ibig sabihin nalubat yung kanyang battery. Kaya ngayon titingnan natin yung kanyang voltahe dito sa kanyang battery. Nalubat siguro to sa kaka-start nila kagabi. Kaya ngayon buksan ko lang muna itong kanyang cover dito sa kanyang battery para matingnan natin yung kanyang voltahe. Kasi isa ito sa dahilan kung bakit ayaw umandar yung motor kapag lubat na. At meron tayong multi-tester dito na digital. Ito yung gagamitin natin para mabasa natin kung ilang voltahe na yung nandito sa kanyang battery na flat o nalubat. Kasi ipay po itong Yamaha MIUI kaya ayaw na umandar kapag nalubat yung kanyang battery. Ngayon para sigurado tayo kung ilang voltahe na yung natira dito sa kanyang battery, gamitan natin ng digital na multi-tester at nakita natin na 10.9 volts na lang yung natira ng kanyang battery, yung kuryente na natira. Kaya hindi na ito mapapaandar yung kanyang motor kasi hindi na mapapagana yung kanyang fuel injector at saka yung kanyang fuel pump. Tapos hindi na makakabato ng signal yung kanyang ECU kaya hindi na mapapaandar itong motor. Kaya ang gagawin natin dito ay papalitan natin to ng bagong battery. Papabilihin natin ng bagong battery yung may-ari. Tatanggalin ko lang muna to, itong kanyang lumang battery. Kaya pala hindi na mag-start, hindi na mapapagana yung kanyang starter motor kasi lubat na yung kanyang battery. Below 12 volts na yung voltahe ng kanyang battery. Kaya ngayon papalitan natin to ng bagong battery. Kailangan nating palitan muna to ng bagong battery at pagkatapos ay titingnan natin ulit. At ito na yung bagong battery na nabili ng customer. Kakabit lang natin kasi ang nangyari sa lumang battery ay nakita natin kanina na 18S natin ay 10.9 volts na lang yung natira at 0% yung charging capacity niya at nasira na talaga yung kanyang lumang battery kasi 3 years na rin yun, sabi ng may-ari. Kaya pinalitan ko na lang ng bago. At tips ko lang sa inyo mga lods, mga amigo, kapag nagkakabit kayo ng battery, kailangan talaga siguraduhin natin na naka-off yung susian. Tapos unahin natin sa pagkabit yung positive terminal para maiwasan natin na mag-spark. Tapos sunod natin ikabit yung negative terminal kasi kadalasan hindi pa nila alam ito at nagtataka lang sila bakit nag-spark kapag nagkakabit sila ng battery terminal kasi inuna yung negative tapos sunod yung positive terminal. Ibaliktad yun, kaya unahin nyo yung positive terminal bago yung negative terminal para maiwasan na mag-spark yung battery. At dahil nakikabit na natin yung bagong battery, ngayon bubuksan ko lang itong kanyang U-box cover at tanggalin lang natin kasi titingnan natin yung kuryente, kanyang ignition coil. Kasi naisip ko na meron pang isang dahilan dito kung bakit ayaw umandar. Kahit bago na yung kanyang battery, ayaw pa rin umandar. Titingnan natin yung kanyang kuryente kasi sinubukan natin in-start kanina. Pagkatapos natin naikabit yung battery ay ayaw pa rin umandar. Kaya ngayon tanggalin ko lang itong kanyang spark plug cap para masubukan natin kung may kuryente ba itong kanyang ignition coil. Gagawin natin dito para matingnan natin, ilapit lang natin dito sa kanyang cylinder head cover itong kanyang ignition coil tapos i-start natin. Gumamit lang tayo ng plier dyan para hindi tayo makuryente. At ayan, napakalakas pa naman ng kuryente. At bakit kaya ayaw pa rin umandar? Ngayon titingnan natin yung kanyang spark plug. Tanggalin ko lang itong kanyang spark plug. At ito na, natanggal ko na yung kanyang spark plug. Yan, titingnan natin kung may kuryente pa ba itong kanyang spark plug. Yan, nilapit ko yung clearance ng kanyang electrode. Tapos putulan ko lang itong dulo ng kanyang ignition coil kasi medyo pudpud na rin. At saka itong kanyang guma dito para sa kanyang spark plug cap, ibalik lang natin pati yung kanyang spark plug cap mismo. kasi kailangan natin subukan yung kanyang spark plug, kaya ikabit natin itong kanyang spark plug cap para
maikabit natin yung spark plug dito para masubukan natin yung spark plug para malaman natin kung may kuryente pa ba itong kanyang spark plug. Ngayon itapat lang natin yung spark plug, idikit lang natin dito sa kanyang cylinder head, tapos start natin. Ayos pa naman yung spark plug, malakas pa naman yung kuryente dito ng kanyang spark plug. Kaya sunod natin titingnan yung kanyang compression. Takpan lang natin yung butas ng kanyang spark plug, tapos i-start natin. At ito yung pinakapunot dulo kung bakit ayaw umandar yung kanyang motor. Nag-loss compression pala, kaya kailangan nating lagyan ng langis yung kanyang butas ng kanyang spark plug para mapaandar natin. At bakit kailangan natin lagyan ng langis itong kanyang butas ng kanyang spark plug? Kailangan nating lagyan niya ng langis para magkaroon siya ng compression dun sa loob. At payo ko lang sa inyo mga lods, mga amigo, kapag gumamit kayo ng langis, kailangan talaga yung malapot. Yung engine oil o oil 40, mas maganda yung malapot kasi madali lang siyang magkaroon ng compression yung inyong makina kaysa malabnaw na langis, matatagalan kayo. At pagkatapos nating malagyan ng langis, kailangan nating paandarin saglit at takpan natin yung butas. At kung marinig natin na pumuputok na, pwede na nating ibalik yung spark plug. Kabit ko lang tong kanyang spark plug. At kapag ayaw pa rin umandar, ay ulit-ulitin nyo lang itong prosesong ito. Lagyan ulit ng langis, tapos takpan, tapos paandarin. Tapos pag pumutok na, ay kabit ulit yung spark plug. Pag ayaw pa rin, tanggalin nyo ulit yung spark plug, tapos linisin ninyo. Tapos ikabit ulit yung spark plug. At pag in-start niyo, kailangan pihitin niyo ng konti yung silinyador o throttle. I-open niyo kapag in-start niyo para madaling umandar. At kapag ayaw pa rin umandar, dagdagan niyo ng konting langis. At kapag umandar na, ay pinaka-importante, huwag yung papatayin, huwag niyo hayaan na mamatay yung makina. Kailangan talaga pihitin niyo ng pihitin, i-warm up niyo hanggang sa maubos yung usok. Kasi pag umandar yan, sigurado napakalakas ng usok, maraming usok na lalabas sa tambocho tulad nito. Tapos yung ginawa ko ay tinaasan ko yung minor, inadjust ko yung sa hangin, niluwagan ko para tumaas yung minor. Yung plastic na nakakabit sa may throttle body ay pinihit ko pa counterclockwise, niluwagan ko ng konti, mga 2 half turn. At steady lang yung throttle ninyo, yung piga ninyo kapag umandar na. Tapos paandarin nyo lang ng paandarin hanggang sa maubos yung usok, mawala yung usok niya. Huwag yung papatayin kapag hindi pa nawala yung usok. Huwag yung bitawan yung throttle, yung silinyador, kasi pag binitawan nyo yan, mamamatay yan. Tapos mahirapan na kayo ulit paandarin. Kaya yan yung pinaka-iwasan nyo. Bibitawan nyo lang yan kapag kita nyo na wala ng usok sa kanyang tambotso. At kung gusto nyo talaga na malinis sa loob, kailangan nyo lagyan ng carbon cleaner yung ating gasolina. Ihalo nyo lang sa inyong gasolina yung carbon cleaner. Kung gusto nyo pa na hindi mabuksan yung inyong cylinder head o hindi pa ma-top overhaul yung inyong motor, warm up muna natin. Ayan, unti-unti nang nawawala yung mga usok, yung makapal na usok kanina. At warm up natin ng mga 30 to 45 minutes hanggang sa mawala na yung usok. At malalaman niyo na okay na yung motor ninyo kapag wala na yung usok, malinis na yung binubuga ng tambutso, tapos nabibitawan na yung throttle. Ayan o, hindi na kailangan bigayin, maaari nang paandarin kahit naka-idle siya. Kasi kanina napaka-delikado kapag binitawan natin yung throttle kasi mamamatay yung motor at marami pa yung usok na lumalabas. Ngayon okay na at hindi na natin kailangan na i-top overhaul. Yung carbon cleaner na yung kulang. Kasi naranasan ko na yan noon na binitawan ko yung throttle tapos namamatay yung